Tayo ho dito sa PH Update, sa totoo lang, itong si Auntie Claire, hindi na ho natin alam kung sino kalaban niya. Kalaban niya na ho siguro sarili niya. Lahat na lang ho nang lumalabas sa bunganga ni VP Sara, sinasagot niya. Kahit hindi nakasagot-sagot, sinasagot pa rin niya. Pambira, Auntie Claire. No, tigilan mo na yan. Yan ang dahilan kung bakit isang araw baka sabihin na lang nitong si Marcos Jr., si Shanti ka na. Kasi ikaw talaga yung dahilan kung bakit lumalagapak ang net satisfaction rating nitong si Marcos Jr. Sa bagay, habang binabanatan mo si VP Sara, lalo siyang tumataas. Habang pinagtatanggol mo naman itong si Marcos Jr., lalo siyang sumasadsan. Kaya palakpakan ho natin itong si Auntie Claire. Marami yung nagsasabi, napipikon daw ho itong si Auntie Claire, no? Base dito, yung daw hong kahulugan ng ICC, yung ating mga kababayan sa social media, binago na. From International Criminal Court, naging impact ng Claire Castro. Ang bira, lakas mong asar talaga ng mga mga kababayan nating galit kay Auntie Claire. Hindi lang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami hong galit dyan sa mama na yan. By the way, bago ho natin babara niya ang di natin malaman kung anong nangyari dito kay Auntie Claire. Dati noong mga naunang taon, bago pa mangyari lahat ng kabalbalan na to ni Marcos Jr., medyo normal naman niya si Auntie Claire eh. Kumbaga ngayon na lang ho talaga siya yung tipong nagbago ho siya. Di ba? From binabanatan niya si Marcos Jr., ngayon pinagtatanggol niya na. Sa bagay, magsama-sama ho yung mga trapo dito sa administrasyon na to. Dahil ngayon, Lunes ngayon, impeachment mamaya, no? Impeachment trial ni VP Sara. Kung bago lang ho ko si PH Update, siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Umaga na ho ang impeachment nitong si VP Sara. O hindi na ho siya hapon. Wag ho kayong magpalito. Baka abangan niyo ho ng hapon. Tapos na ho yun. Umaga pa lang, yung mga kailangan malaman ng ating mga kababayan na detalye dyan sa impeachment na yan, ihahatid ko sa inyo. Blow by blow dito sa PH Update. Unahin na ho muna natin itong kay Auntie Claire. Itong si Impact ng Claire. Hindi ko alam lahat na lang, pati ba naman yung sinabi ni VP Sara dyan sa dahig, chini-cherry pick nila yung sinasabi ni VP Sara tapos ginagamit nila laban dito kay VP Sara. Ngayon, ang maipapayo kay VP, dalas-dalasan mo pa ang pagsasalita, VP. Dahil pag nagsasalita ka talagang naipapakita lamang sa pagpapaliwanag ng mga individual na kagaya ni Auntie Claire, kagaya ng pag-cover ng Abante News online, sa mga sinasabi mo, nakikita ng ating mga kababayan kung gaano kabayas. Kumbaga, kinukuha nila, kumbaga wala na sa konteksto yung mga ipapakita nila itong splice na video na to tapos bibigyan nila ng ibang kahulugan yung mga sinasabi ni VP Sara. Ito, pakinggan nyo ito si Auntie Claire. Ito talaga si Auntie Claire. Okay? Walang pwedeng umangking demands. Kundi, mantakin nyo ho yan kahit naman tayo dito sa PH Update, kahit natungtuwa tayo sa pagbanat, wala na tayong sound effect na pak. Iba na yan eh. Iba na kumbaga sa aeroplano, medyo sumasadsad na yan, di ba? Yung tipong, hindi pa landing pakras yung aeroplano nito. Pak. Ano ibig sabihin nun? Pak, pok. Pambira. Yan, no. Diba? Tapos, ang mangyayari ngayon, ganito na lang. Mayroon pang sound effect ng puso, kumukubog-kubog Pagka pala dapat humihinto pa. Humihina pala yung tibok. Humihina. Ano sabi dito? Her doctor should increase the dosage of sedative nang makapagpahinga ng utak ni PICC. Ano? Praning impact ng Claire kasi. Amira. Ibang klase ka, Auntie Claire. Hindi ko na mabasahin sa baba. Bahala na ho kasi. Hanap nga ako ng mga dito. Sound effects, mga ka-clear. Hanap ka. Mga ka-clear. Yan. So, di ba, mangyayari bang. Bang. Tapos, ang tibok ng puso. Dug. Wala na. Ipasok. Kumbaga, di ba sa ospital, pagka makikita ng doktor, hahatulan yan, iuwi nyo na.
Pakain nyo na yung gusto niyang pagkain. Ibigay nyo na yung gusto niyang gawin. Pagawa nyo na yung mga gusto niyang gawin. Wala na, tanggapin na. Ganito si Auntie Claire. Pagka pinakonsulta natin to, sasabihin na ako, iuwi nyo na siya. Pakain nyo yung gusto yung pakain sa kanya. Iba na. Pakpak. Dug. Dugdug. Diba? Isipin nyo ho, tagapagsalita yan, alter ego yan ni Marcos Jr. Huwag mo naman sabihin sa amin, Auntie, na hindi kumuha ng tagapagsalita itong si Marcos Jr. Huwag nyo naman kami lukuhin na ganyan. Ikaw ang spokesperson ni Marcos Jr. Ngayon, kung ano yung sinasabi mo sa PCO at kung ano yung sinasabi mo sa vlog mo, iisa yan. Kasi hindi naman dalawa yung pagkatao mo. Hindi ka naman hati sa dalawa, di ba? Yaang pumapasok sa PCO, nagsasalita sa PCO, ikaw din naman yun. At yung nagsasalita sa vlog na to, ikaw din naman yan. Hindi mo mapaghihiwalay ang persona na yan. Huwag mo sabihin na alter ego mo yun. Baliw ka na talaga. Di ba? Alter ego ka ni Marcos Jr. Ngayon, bilang PCO Undersecretary Yusek Claire Castro, meron kang alter ego pag uwi mo sa bahay. Anak ng toka. Lakas na nasapak mo, madam. Punta na ho tayo dito kay Auntie Claire. Tapos bababaran ho natin itong si Sir Eli Saludar. Yung Lacson Nyore. May hawak. May hawak din na ebidensya si Shen Cayetano. Video niya ho ito. Shout out Sir Eli Saludar. Palakpakan natin. Mga nakasalamin. Para magsasalamin na rin ata tayo. Nakasalamin sila lahat. Inayin na muna natin ito kay Senator Cayetano. God bless you. God bless. Facebook friends and family, magandang hapon. Rainy Sunday. Yan, galing sa isang event. Nagpre-prepare for this week. And then may konting coffee date bago umuwi at hindi ko pa sure kung magluluto si Lani kasi I think 4 a.m. o 5 a.m. wala na siya sa bahay kanina. So reminder lang po, sabi sa Bible, keep the 7th day or depende ko anong day po yung Sabbath nyo. At remember before, wala naman cellphone, walang mga libro, walang mga video. So ang purpose din ng Sabbath ay hindi lang po mag-rest, pero pag-usapan yung Word of God. Diba? So usually sa lunch table, dinner table, nandyan yung mga tatay-nanay, lolo't lola, nandyan yung mga anak, usually clannish nun. So magkakapatid, magpipinsan, and then i-share po ang people of God yung Bible. Nanonood si Secretary Harry Roque. God bless you. Nasaan ka na ba? Nasa Hig pa rin ba? Emily Solidaga, Jemar Bagaman, Dave Francis. Mabuhay ang Paranaque. Thank you, Dave. Parati ka sumusuporta. Diorman Suwan, Lynn, Daza, thank you po. Thank you. So guys, Word of God, prayer, shout out, sabi ni Rosalie Gregorio Ordon. Na next video sin, shout out naman ako. Ito na, gusto kong mamit itong si Senator Cayetano. Gusto ko siyang mamit in person. Kasi kumbaga sa mga sinusundan nating politician, isa siya sa mga kagaya natin ng pananampalataya. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. Gusto natin siya mamit in person. Sana magkaroon ng pagkakataon, hindi pa siguro ngayon, pero sana sa mga susunod na panahon, makadaupong palad natin. No? At pasalamatan siya ng personal sa ginagawa niyang sakripisyo para sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na ito. Palapakan natin siya. I think it's Tolentino. Sorry, nag-dot kami. Mahaba yung name. Assalamualaikum sa lahat ng kapatid nating Muslim. Kung ano man ang ating religion, napaka-importante that we take a step back, realize that we were made in God's image and nature, reflect ano ba ang pinagagawa sa atin ni Lord. Sabi ni Ashwin Shrestha, fight for the Filipino people. George, okay naman yung sound? Sorry guys, medyo maulan at katabi ng highway. So thank you again sa lahat ng suporta nyo. Ang dami nagte-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson kasi sabi niya I crossed the line
Kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig. At kahit hindi nangyari sa Taguig, Ikaw ako pa na rin. lang may kasalanan. Alam nyo naman since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations. Napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Napakamahal ng kuryente, mga bilihin tumataas. So I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, 'di ba? Apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya sa kana kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha. Palakpakan natin doon si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi pagka katotohanan ng hawak mo, hindi ka matatakot eh. Alam mo kasi na sandigan mo walang makakagiba niyan. At tayo naniniwala, ang pinanghahawakan nitong si Senator Alan Peter Cayetano, na katotohanan dyan sa mga paratang na yan, nitong si Ping Lacson, walang makakagiba dyan sa mga katotohanan na yan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta dito sa mga individual na kagaya nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Matindi-tinding sakripisyo yan. Yung ideya lamang na makulong ka sa mga kasalanan. Okay lang yung tipong, kasalanan ko naman, makulong ako. Nag-violate ako ng ganitong traffic rules o kung ano man yan, imultahan niyo ako, walang problema. Kasalanan ko naman eh. Di ba? Pero yung gagawan ka, yung merong nakaabang na enforcer dyan, hindi ka naman nag-beating the red light. Pag lampas mo, titiketan ka na beating the red light. Doon magkakagulo tayo. Di ba? Yung tipong, teka lang, naka-green eh. Hindi naman naka-red yan, naka-green yan, di ba? Pag tawid mo, doon tayo nagkakaproblema. Yun si Ping Lacson, yung nakaabang. Yung sa tawid ng karsada, na kung saan naka-green naman, pero tinitikitan ka, yun si Ping Lacson. Pagpanay kasinungalingan ang nakakalunod, yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implemento around 2001 yung road dike. And then panahon po ng Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon, na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Nagpaganda po nito, unang-una ang Panginoon. Pangalawa po, business leaders, community leaders, religious leaders. Of course, Lani played a big role of bringing everyone together. Moral uprightness, moral recovery program, tamang values is a big part of it. And alam to ni Senator Lacson, maraming side stories. So, ayoko pong madamay-damay. Medyo tumatahimik sa Senado, medyo we're getting down to buckle down to work. Maraming dapat i-focus, pero yun nga, isa lang ang gusto niya i-focus. Wala naman po tayong magagawa doon. Kung hindi, as he does his worst, we will do our best. As he spreads lies, we will spread truth. Having said that, panahon na ilahat. After the SONA, anong kasunod doon? Mga solusyon, di ba? Kasi when you say state of the nation, para ka pumunta ng doktor. Sabi ng doktor, may sipon, may lagnat, payat, baka may malnourished. So pumunta ka sa doktor, una para malaman kung anong sakit, pero pangalawa, anong gamot, di ba?
So kung everyday ang sasabihin lang natin sakit, hindi makakatulong yon. Pero of course, kung sasabihin mo namang walang sakit, tapos may sakit, or sabihin mo walang addiction, pero addict sa alcohol, or addict sa sugal, or addict sa drugs, di syempre hindi magbabago. Truth is the beginning, is the starting point, no? So hindi lang po ako nagpapaulit-ulit, pero Nettie Vasquez, as you said, laban, yes, itutuloy ko po. Sabi ko nga sa inyo, salamat, Sen. in different ways. Pero ang pinaka-powerful na way dyan, surrender to God, Surrender to lift God. it up to God, pray, magbuo ng communities, at tanungin sa Panginoon, ano ang ating mga next step as a community. Pero syempre, the local government, barangay, all the way to the national government, we should always demand what is the best. The government should always give the best. But yesterday, yung topic natin is, meron din tayong mga responsibility. So, linawin ko yon, ha? As we demand the best from government, we also have to demand that we be responsible as a community and ask ourselves what we can do. Diba? Sabi nga po ni JFK na naging famous, diba? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. So, dadagdagan ko yon, diba? Demand the best from your government, but also ask yourself what you can do for your country. So kung nakalagay po sa ating pong lupang hinirang o national anthem, kinakanta natin ang mamatay ng dahil sa iyo. So that means we should be ready to give our life. So yes, handa tayo sa mga kaso. Kung talagang ikukulong nila, ikukulong. But that doesn't mean we will volunteer. Siyempre ilalaban natin yung katotohanan. So God bless you guys. Tuloy-tuloy yung prayers. Tuloy-tuloy lang ho, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang laban. Dito ho tayo kay Sir Eli Soledad, tabi ko lang ng konti ang ating napakagiting talaga ng mga pinaglalaban ng sambayan ng Pilipino. Senator Alan Peter Cayetano sa gilid. Tapos itong si ICC ba tatanggalin ko? Hindi ko tatanggalin dyan si ICC. Kasi si ICC ang nagbibigay ng kulay sa araw-araw nating pamumuhay. Na bad trip daw ho siya nung pinalitan ng kahulugan ng ICC. No? Yung impact ang pambira, impact pa talaga. Wala na ba talaga yung bang word na talagang impact ang game. Senate Minority Leader, Senator Alan Peter. Ito ho, nagparamdam din itong si Senate Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, laban po kay Senator Ping Lacson, at binabanggit niya, nako, may hawak din tayo. At ibig sabihin ay kasi 'di ba sa mga nauna mga pahayag sunod-sunod yung sinasabi ho ni Senator Lacson na meron na raw po siyang sapat na ebidensya, may nakuha ng mga di umano'y dokumento, mga testigo kaugnay ng sinasabing di umano'y anomalya diyan po sa Taguig City. Ito ho yung bayan ni Senator Alan Peter Cayetano at yung kanyang may bahay diyan ang kasalukuyang alkalde diyan po sa Taguig, si Mayor Lani Cayetano. So dito ho ay sinabi ho ni Senator Cayetano sa kanyang Facebook live stream ay ngayong araw to, Sabado. Meron din naman daw siyang hawak na impormasyon laban po kay maging kay Senator Lacson at di ba pang mga personalidad na kanyang binabanggit. Ito, panoorin niyo mga kaubayan yung kanyang mismong pahayag at yan po ang ating hihimayin dito po sa ating pagtalakay sa nasabing issue. Panoorin po natin, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan, Ito naman sinasabi laban. Yung iba naman, dagdagan yung tapang. So, let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon at sa laban, but sabi ko nga, hindi tayo pwedeng ma-distract. Yan po, ang pahayag ni Senator Cayetano at na kung saan ang sinasabi ho niya, ito eksakto. Babanggitin ko lang ho yung saktong sinabi niya ho yung sa pinapanood ko sa kanyang video. Ang sabi niya ay, let me assure you guys, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, may hawak din tayo. Pero sa tamang lugar at panahon. So, meron din po siyang hawak. Ibig sabihin,
mag-abang-abang din itong si Senator Lacson sa mga pwedeng hawak na impormasyon ni Senator Alan Cayetano, kasi hindi naman pwede na basta ganun-ganun lang ho, mga kababayan, di po ba? At yung sa mga naunang pahayag, di ba, yung kanyang mga kwento, katulad ho kay Senator Rodante Marcoleta, na ikikwento ho ni Senator Cayetano, di ba, sa mga nakaraan, bakit binutasan yung campaign na contribution o donasyon dito po kay Senator Marcoleta, donasyon naman ho yun at ibinigay ng pribadong individual, pero kinasuhan ho ng plunder itong si Senator Marcoleta at idinamay ho yung tatlong negosyante na nagbigay po ng donasyon sa kampanya. So dun ho, may nabanggit na rin ho si Senator Cayetano na kay Senator Lacson, alam niya rin daw ho, kilala niya yung nagbibigay din ho sa kanya na kontribusyon. At ang sabi nga ho ni Senator Cayetano, kilala ko naman din yung nagbibigay sa'yo pero lahat ba yun diniklara mo? Sasabihin, pwede ko ba sabihin na hindi mo naman ginastos, tinago o ano? May mga ganun siya binabanggit ho mga kababayan. Pero dito ako sa pagkakataong ito, kasi ho talagang tumitindi ho yung World War, palitan ho ng mga pahayag ni Senator Lacson at Senator Cayetano. So ito may belta hong pasimple. Ito hong si Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Lacson, na sabi niya, may hawak din ako, may hawak din tayo. Ano kaya ito ibig sabihin? Hindi naman po idinitalya ni Senator Cayetano yung kanyang tinutukoy na impormasyon laban po kay Senator Lacson. Matatanda na nauna nang nagsumite ito pong si Lacson sa Office of the Ombudsman ng mga ebidensya kaugnay ng Anyay Ghost Flood Control Projects diyan po sa Taguig City, at may mga aligasyong yan po mariin namang itinatanggi ho ni Senator Cayetano. So marami raw ho, may binabanggit pa ho na meron na raw pong bagman kung ano-ano na binabanggit itong si Senator Lacson. At lahat daw po yung pati yung kontraktor o kung sino man aabangan ho natin mga kababayan at kung ano ang binabanggit ho ni Senator Lacson patungkol ho rito. Tapos ho ngayon mga kababayan ay nilinaw rin ho ni Senator Cayetano na wala ho nakatitiyak daw ho na ang publiko na wala raw hong nangyari na kalokohan dyan po sa Taguig City. At kaya niya raw pong patunayan kasi sa ngayon ay yung mga aligasyon ay puro lang isa-isa kung ano man na kung saan ay kumbaga sa hulugan sabi ho ni Senator Cayetano, hindi, sasagutin ko lahat ng yan ng mga aligasyon na yan, abangan lang natin at yung mga espesipiko at detalye. Ito, pakinggan ho natin ulit mga kababayan, panoorin natin yung kasi medyo mahaba po yung kanyang video, kaya yung mga importante na lang ho yung ating kinuha sa kanyang Facebook page at para malaman natin yung sakto na binabanggit niya. Ito, panoorin niyo mga kababayan, si Senator Alan Peter Cayetano. Confidence, and let me assure you, lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot, at let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc., dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na allegation, minsan kasi hulugan din yung mga allegation. So yan po mga kababayan, at pahayag ni Senator Cayetano at na kung saan ay binabanggit niya na wala ho, nakatitiyak daw po ang publiko, tayong lahat, na yung mga aligasyon laban po sa kanya ni Senator Ping Lacson wala pong katotohanan. So yun abangan natin at kung saan nahantong ho ito. Pero siyempre ho mga kababayan ay talagang alam naman natin yung linyahan ho ngayon at siyempre kapag nasa administrasyon, kakampi ho nila, di ba? Nasa administrasyon at talagang napakatindi ho
mga kababayan, no, ng mga birahan. Tapos ang panlaban ho ngayon yung yung kasong plunder at isa ho sa ang pinaniniwalaan na nagagamit ho ng todo-todo rito itong ombudsman na kung saan ay abangan ho natin kung talagang kung paano ho ang gagawin ho rito, mga kababayan, dito sa kaso ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero ngayon, siyempre, sinusunod-sunod na ho talaga, di ba? Nauna ho dyan si Senator Jingo Estrada, si Senator Marcoleta. Tapos, kinasuhan din ho si Senator ako bagay, obstruction of justice, medyo available ho yun kay Senator Robin Padilla. So lahat ho, mga kababayan. Tapos ang pinakahuli ay ito hong si Senator Loren Legarda, kasama po yung kanyang anak, mga kababayan. So napakatindi ho, no? At talagang ang binabanggit ho lahat ho uubusin. Pero yung ating mga kababayan, hindi ko ba kayo nakakahalata? No? Hindi ba halata? Na talagang yung ginagawa ng ombudsman, mga kababayan, di ba, parang talagang iba na ho, no? Yung kapag sabihin natin na talagang kalaban o kritiko o nasa oposisyon, hindi kakampi, kaalyado ni Pangulong Marcos Jr., plunder ka agad. Samantalang pag mga kaalyado, napakatagal ho. Kaya nga ito, may binabanggit ho dating speaker, Martin Romualdez, mga kababayan, may panawagan ho siya. Sabi niya, pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. Hindi ako uurong sa laban na ito, hindi ako matitinag. Ito ho yung huling statement. Kahapon ho ito, no, ni dating Speaker Martin Romualdez. So, pantay na hustisya. Speaker, hindi pa mapantay yung ibinibigay na hustisya para sa'yo? Lamang na lamang ka na nga Ikaw ang unang-unang itinuturo di ba, na mga sinasabi at talagang may pangunahing papel dito po sa flood control scandal na ito. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nakukulong. Hindi umuusad ang iyong ang iyong kaso. At sa pinakahuli ay di ba, binanggit ho siya ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na kung saan ay patong-patong daw na kaso ang isasampa dito sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pero aabangan ho muna natin, mga kababayan, kasi marami po ang hindi naniniwala na ito'y po'y ipakukulong. Maging si Congressman Ege Erice. Hindi ho siya naniniwala na makukulong ho itong si Romualdez. Ako rin ho, mga kababayan Sa ngayon hindi ako naniniwala. At kapag inaisampa na po yung kasong plunder diyan po sa Sandigan Bayan at nakapagpalabas na po ng warrant at nakulong itong si Romualdez, doon pa lang ako maniniwala. Correct. Pero sa ngayon, wala ako sabi-sabi sa dami ho ng mga kapag galit nyo naman pag si Ombudsman Boyong Rimulya ang nag-anunsyo, tapos di ba, pagkalaban ho, todas kaagad Todos kagad. Kulong kaagad, di ba? Kapag kritiko, nasa kabilang panig, hindi po kaalyado ng administrasyon, kulong kaagad, plunder. Di po ba? So dito ho ay abangan ho natin, pero humingi pa raw po ng pantay na hustisya itong si Romualdez. Hindi pa ba pantay? Yung sabagay, tama ka, hindi pantay, lamang na lamang ka. Kasi ang tagal-tagal na Yung sabi nga ho ni Senator Marcoleta, nagtataka ho siya, nauna pa sa akin yan na maisumite yung kanyang complaint affidavit ng isang buwan. Sabi niya April, tama, April, sabi ho ni Senator Marcoleta. Tapos May yung kay Senator Marcoleta. Nauna po ang lumabas ang kompletong reklamo at naisampa po sa Sandigan Bayan. Kaya tayo nakapagpalabas ng warrant at nakulong na po itong si Senator Marcoleta kasama po yung kanyang tatlong negosyante na nagbigay lang ho at nagmagandang loob na magbigay po ng donasyon galing po sa kanilang bulsa o pribadong pera ho, pribadong individual, nakulong ho sila. Yun po masaklap ho, mga kababayan. So doon pa lang ho ay talagang pag-iisipin mo ang layo
Napakalabo. Tapos ngayon ho, di ba, yung pinakahuli, yung kay Senator Legarda at yung sa kanyang anak, mga kababayan, talagang kung iisipin mo rin, solar, ang labo-labo, tagal, paano ho yun, no? Sabi, ghost, electricity o ghost, solar o kung ano man. Paano mangyayari ron? Pinondohan ba ho yan ng gobyerno? May nawala ho bang pera? Ang dapat ho unahin talaga at pagtuunan ng pansin ni Ombudsman Boyeng Rimulya, yung ghost projects. Dito po sa flood control. Kaya lang, ang nagiging perception nga ho mga kababayan, di ba? Sabi nga ni Congressman Erice, ini-appoint yang si Boyeng Rimulya dyan sa Ombudsman para protektahan si Pangulong Marcos. Kaya kasi, di ba, sa flood control, may mga aligasyon na di umano ay sangkot ang Pangulo. Ang ginagawa, yun, pinoprotektahan. Paglalapit ho ang issue kay Pangulong Marcos Jr., nandyan si Ombudsman Boyeng. Yun po ang nagiging perception. At sabi nga ho ni Congressman Erice, protector yan. Taga-protekta ho kay Pangulong Marcos. Talagang tumitindi ho mga kababayan, talagang sapilitan. Alam nyo, marami ho mga nakakausap ako dati. Sabi natin medyo talagang sumusuporta at hindi naman ganun kaasar sa Marcos Jr. administration. Ang gusto nga nila, para tahimik lang, simple lang. Pero sa mga nangyayari daw na ito, hindi, kaya mo sana nga manalo na itong si Sara Duterte at para maraming makulong. Dahil sa dami ho ng mga nadidismaya. Di po ba na kung saan Yung sinasabi ko, yung tipong kahit na hindi Duterte supporter, dahil alam nila, kahit hindi Duterte supporter, nakagitna sila, pero dahil alam nila kung sakaling manalo itong si Sara Duterte, yung pinanggigigilan nila ngayong mga panahon na to, may papakulong. Kahit ayaw nila sumuporta kay VP Sara, susuporta sila sigurado. Ngayon, yung mga sinasabi na talagang sangkot po dito po sa flood control project ay patuloy ho na nakalalaya at ang sarap po ng buhay. Samantalang yung iba ho ng mga politiko na hindi po kaalyado ng administrasyon, konting kibot lang ho talagang plunder kaagad. Yun po ang pinakamatindi ho ito, masaklap, di po ba? Sana talagang yung tunay ho na hustisya ang mangibabaw at wala pong selective justice o walang kakampihan. Pero kung sabagay, sasabihin nga, di kaya nga na-i-appoint yan di umano para may para pangsanggalang. Dito po, di umano kay Pangulong Marcos Jr. So ngayon, at eto ho, may binabanggit din ho na mukhang trinabaho raw at nagpahiwatig ito pong si Ombudsman Boyeng Rimulya na trinabaho daw umano yung pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. At sa kasong plunder ito, may kaugnay sa Ghost Flood Control Projects dyan po sa Bulacan. So ang sabi ho niya, mukhang may trumabaho at para mabigyan daw po ng bail. Pero dito ho lumilitaw, talagang kumahina ang kaso. Kahit na sabihin mo non-bailable po yung kaso, kapag yan po yung napag-aralang mabuti ng korte, pagbibigyan ka na makapagpiyansa. Di po ba? So dito ang sabi, makikipag-usap daw ho itong si Ombudsman Boyeng Rimulya dito po sa Korte Suprema para tingnan at alamin yung mga posibilidad na ganito ho, na kung saan para mas maging solido raw po ang kampanya laban po sa dito po sa katiwalaan sa ating gobyerno. Abang natin mga kababayan kung ano ba talaga, pero ang sabi ho ni Rimulya gusto raw ho nilang makipagpulong sa Supreme Court kasi sabi niya, umaasa ho siya na may madidiscuss na raw ho ang nasabing issue para mapalawak at mapalakas daw po ang kampanya laban po sa korupsyon. So, yung cooperation daw sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ay nangangailangan para mas maging matibay yung kampanya laban po sa korupsyon sa ating bansa. Okay ho yan kung totohanan. Pero kung ang laging
nabibigyan ho, no, ng sabihin natin, parang kumbaga sa sinasampulan nyo lagi at pinapakita nyo na parang puro kritiko lang ho, nasa oposisyon, parang hindi po paglaban ho sa kampanya, laban po sa korupsyon sa ating bansa, kundi kampanya laban ho sa mga kritiko ng administrasyon, ganun po lilitaw. Kayo ho, ano masasabi nyo rito sa ating mga viewers, sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito po sa ating channel? Dito ho, sabi ho, ulitin natin yung una ho, pinaka-main pangunahing topic ho natin dito po sa ating episode ngayon ay ito hong sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na meron din daw po siyang hawak. At ibig sabihin, impormasyon, ilalabas niya yan sa tamang lugar at sa tamang panahon. Yan po yung kanyang parang pahiwatig laban po kay Senator Ping Lacson. Kinakabahan na ho niyan si Ping Lacson kasi alam niya marami siyang kalansay sa kanyang aparador. Marami ho siyang karansay sa kanyang aparador. Alam niya, kay Paeldon pa nga lang, di ba, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung talagang dinire-diretso lang yun, baka talagang nagkaalaman na doon pa lang. Pero this time, pag natapos ng administrasyon na to, magkakaalaman ho talaga tayo. Maraming mabibigyan, maraming gumugusto Pagka maraming gumugusto, marami tayong bibigyan. Ganun lang kasimple yun. Ngayong mga panahon na to, ang lalakas ng ano nilang, aangas sila Ano yan, panahon lang naman. Na kanyang ngayon, nakakabanggaan nila. Ngayon, at nagbabatuhan po ng mga aligasyon. Sige po, anong masasabi niyo rito at magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating... Ayun na nga mga kababayan, i-follow nyo ho itong si Sir Eli Solidarno. Isa ho siya sa mga pinapakinggan. Sinusubaybayan ho natin sa Red App. Yan, Red App na tayo ngayon. Wala nang sa Red App. Ang channel niya. Follow ho kayo. Eli Solidar. Wala ho maraming basta si Eli Solidar. Lagay nyo yan. Lalabas yung pangalan niya. Tuloy, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayong lahat. Lahat Pilipinas.